Hello guys, magandang araw. Welcome back to me. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng videos and this time, this is all about our mga alaga. And yes po, aside from product na ginagamit ko sa sarili ko, is ito rin ang pinagkakaabalahan ko araw-araw. At isi-share ko rin sa inyo kung paano kami humantong sa pag-aalaga at pagbibreed ng mga manok. So way back 2020, noong nagsimula kaming mag-alaga ng manok, nakabili kasi ang asawa ko ng isang pair ng SBR doon sa dati niyang pinagtatrabahuan. At wala pa kaming ibang klaseng manok noon, kundi puro SBR lang, mga binabae. Black, ganun. At that time, nakapag-breed na kami ng medyo maraming binabae at nakapagbenta na rin kami kahit papano noon. At lumipas ang mga buwan, ay nakabili na rin ang asawa ko ng manok galing Expo. Noong una ay pinag-aawayan pa nga namin itong pag-aalaga ng manok dahil bukod sa hindi ko siya linyahan ay napakagastos na, more effort at maglalaan ka talaga ng maraming oras. At since ang asawa ko ay laging nasa trabaho, at ako nga ang may iwan at mauobliga talagang mag-alaga sa kanila. Lumipas ang maraming panahon, oras, buwan at taon, ay nakasanayan ko na rin mag-alaga sa kanila at nalulungkot na rin ako sa tuwing may nababawas at namamatay sa kanila. Akala ko nga noong una ay gusto niya lang talaga mag-alaga ng mga manok at lagi akong kontra dito. Yun pala, bukod sa hobby niya ay magkakaroon ka talaga ng pera dito sa pag-aalaga at pagbibreed ng mga manok. Basta susundin mo lang ang sinasabi niya kung paano ang tamang pag-aalaga ng mga manok. Kalaunan nga ay natutunan ko na rin ang iba't ibang klase ng manok at ang lahi nito. At dahil kadalasan nga ako yung naiiwan, ay natutunan ko na rin kung paano magpainom ng gamot sa tuwing nagkakaroon sila ng sakit, magpainom ng vitamins, magpakasta at magpaligo ng mga manok. Marami-rami na rin naman ang aming mga naibenta nitong mga nakaraang buwan. Ngunit ngayon na season ng paglamig ay marami-rami na din ang nabawas sa aming mga sisil. Nakakalungkot nga lang isipin dahil medyo malaki-laki na rin ang aming nagastos sa simula pa lang ng pagpapa-incubate nitong mga itlog nila. Noon kami ang nag-i-incubate ng mga naipong itlog namin galing sa mga inahin, pero ngayon nagpapa-incubate na kami sa kadahilanan nga na medyo malaki ang kuryente. Pero soon, nag-decide kaming mag-asawa na kami na lang ulit ang mag-incubate ng mga sarili naming naipong itlog at nagpa-plan kami ngayon na gumawa ng panibagong incubator. Nito pala ang pakiramdam na nagtutulungan kayong mag-asawa in a way na sinusuportahan mo siya sa mga hilig at gusto niya. Kahit papano ay nakakatulong pala talaga ang pagiging small backyard breeder at nakakapagbenta po talaga kami. Shout out nga po pala sa mga bumili ng Nokis namin. Maraming salamat po sa inyo mga bossing. Sa uulitin po, marami-rami na rin kaming nailabang mga manok sa mga tupada at nag-champion na rin ang asawa ko na isang beses sa Santa Maria, Bulacan. At malaking bagay rin nga rin naman ang kanyang napanalunan noon. Sa ngayon nga ay wala muna kaming pang-out at panlabang manok. At sundin po ay papakita ko sa inyo ang mga gamot, vitamins at panturok na ginagamit namin sa aming mga alaga. Pero this season ay hindi po talaga maiiwasan ng mga sakit at kung ano-anong virus na dumadapo sa ating mga alaga sa kadahilanan nga ng panahon. So hanggang dito na lang. Thank you nga pala guys sa matiyagang panonood ng aking mga videos. And soon mag-upload ako ng mga videos na tungkol ulit sa kanila. Thank you for watching. Bye-bye!